Kunil, tinatanong kita ngayon. Sagutin mo itong tanong ko. Pakinggan mo uli yung live. No. Bakit hindi mo nireaksyonan yon? Mukhang lumalala, no? Or mukhang matagal pa ang magiging usapin na to ng mga vloggers ng Kalingap, no? Kalingap vloggers at anti-Kalingap vloggers, no? Yun yung ginagawa nila connotation sa bawat grupo, no? Isang anti at isang Kalingap supporters. So, ako po ay reactor. Na nakikisawsaw sa issue ng Kalingap ngayon dahil maraming usapin, no? And of course, yung mga katulad ko pong reactor, syempre doon tayo sa yung napag-uusapan. Di ba? Dahil, kaya napag-usapan yan, dahil nagkaroon ng iba't ibang kuro-kuro. Di ba? So, kaya mas naging maingay. Nagkakabatuhan sila ng mga opinion sa isa't isa. And ito nga po, no? Since si Dr. Lab at si Red Zane ay tinanggal na sa Kalingap dahil nga sa ginawa nila, no? Hinahamon ngayon itong si Dr. Lab, itong si July Paunil. Sir, no? Tungkol doon sa mga sinabi ni Super Mac. And tawag nga nila Dr. Lab Super Palpak. Kasi, kung maalala ninyo, maraming mga binitawang salita itong si Super Mac na nagpagulo lalo sa sitwasyon. And coming from Kalingap Rab, mukhang nakainom nung siya ay nag-live. And we heard a lot, di ba, ng paninira, no, kay Beyonce and of course sa mga taong sumuporta kay Beyonce. So, mas napasama. Ngayon, since, yun nga, malaking factor yung sinabi kasi dito ni Kalingap Rab na nakainom siya. Siya yung nagsalita ng hindi magaganda. But regardless, di ba, nakainom siya o hindi, still the same. It comes from your mouth, and halata namang hindi ganun kalakas yung tama niya. So, ibig sabihin, alam niya yung ginagawa at sinasabi niya. Ang problema, lumakas lang yung loob niya. Kaya lang, sa paglakas ng loob niya, may mga binitawan siyang salita na hindi niya naman kayang bigyan ng ebidensya. Di ba? Ngayon, wala na tayong naririnig sa kanya na nahimik na siya. It's either pinatahimik siya o tumahimik siya because wala siyang evidence to support all his allegations kay Beyonce and the rest ng mga taong na-mention niya. That's why itong si Dr. Lab ay pumapalag ngayon dahil nga, di ba, ang sabi nga nila, maganda ang reputasyon ni July Paunil bilang isang reactor, di ba? Bilang isang vlogger. So, kino-question ngayon yan ni Dr. Lab. Okay, yun po yung lalamanin ng ating content na to. At kung bago po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it in our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. Okay, at matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihan fake news. Okay? So, ito na nga po, no? I'll play portion of the live of Dr. Lab, which is kagabi rin yun, questioning, no? Why July Paunil did not do reactions dito sa mga nasabi ni Super Mac. Parinig ko na lang po sa inyo, baka sabihin nyo, gumagawa akong kwento. Patinulit ko po, wala po akong masamang tinapay kay Dr. Lab and even kay July Paunil. July Paunil knows me. No? Kilala niya ako itong channel ko, but we really haven't talked. So, kumbaga, wala talaga akong masamang tinapay kay July. No, pumapasok ako sa live niya. Pumapasok din ako sa live ni Dr. Lab. Comment po ako. So, doon sa mag-iisip na baka nakaside ako kay Dr. Lab o kay July Paunil, no, I'm not. Okay? Reactor po ako. Lagi ko pong uulitin yan. Kung may masabi man po akong hindi maganda kay July Paunil o kay Dr. Lab,
consider it as a constructive criticism, not to insult them, not to make pahiya of them. No? For me, it's a constructive criticism na pwede nyo i-take it as a positive or pwede nyo kunin din as a negative. Depende kung paano nyo po nauunawaan yung aking mga sinasabi. But I can assure you, pag binalikan nyo po ako, kaya ko pong sagutin. Okay? So, at ito mga pala, maraming salamat po no, sa patuloy na sumusuporta at subscribe sa aking channel na mukhang galing sa mga kalingap, supporters and viewers. Salamat po sa inyo. Makakaasa po kayo na fair, as much as possible, no? Fair po ang aking gagawing reaction sa lahat ng aking ginagawang content sa kalingap. And even from other communities. Kasi po, nagre-reaction din po ako kay Daddy Frankie, Tekram, and Tony Alde. And yun nga po, speaking po Tony Alde, sa mga supporters ng Katekram, ay ng Kalingap, please, support po ni Alde. No, isa po siyang charity vlogger na may puso na tumulong sa ating mga kapuspalad ng mga kababayan. Ang kailangan ko lang po at nire-request ko sa inyo ay panoorin niyo po yung mga videos niya para po tumaas ang views. Because as we all know, views is equals to revenue. And the bigger the views, the better the revenue. Yun po kasi yung kulang kay Tony Alde. Yun pong views niya. Pero yung pagtulong po, nanduron po yung puso. So doon po sa mga Kalingap supporters, Tekram supporters, Daddy Frankie supporters, please support Tony Alde. And of course, yung mga vloggers din po na yan, support nyo po kasi pare-pareho po silang into charity din naman. Okay? So, tama na. Masyado na akong maraming sinabi. So, doon na tayo dito sa mga sinabi ni Dr. Love at yung hamon niya kay Mr. July Paunil. Punil, tinatanong kita ngayon. Sagutin mo itong tanong ko. Pakinggan mo uli yung live. No. Bakit hindi mo nireaksyonan yon? Tapos po, paano yung reaksyon nyo sa akin? Paano yung pigil nyo sa akin? Ano ba pakialam nyo sa buhay ko? Nakialam ba ako sa buhay nyo? Harapin nyo muna yung sarili nyo problema. Mag-charity ka rin minsan. Balita ko nga, charity nyo. Walang kabuhay-buhay eh. Nag-charity man kayo. Wala man ako nakitang umasinso kayo sa pag-charity. Pero sa paglahat nyo ng mga kasinungalingan dito sa Kalingap, umasinso kayo. Tama ba yun? Punil. Oh? Wala akong galit sa iyo. Lahat ito tanong. At huwag kang magalit dahil tanong ito. Dapat mo itong sagutin. Hindi yung puro ka-thumbnail sa akin. O, di ba, Punil? Siyempre, takot. Okay? So yan po, no? Panoorin niyo po yung live na yan ni Dr. Love para po malaman niyo pong buong detalye. Kumuha lang po ako ng portion na yun na kung saan nga hinahamon niya ito si July Paunil, no, na bakit hindi na-reactionan yung kay Supermac. Especially yung part na kung saan mayroon siyang mga sinabi no, against kay Beyonce. Kasi alam naman natin na si Dr. Love ay nakasupport kay Beyonce. And siya yung scouter nito, as far as I understand. Ha? So, ako, napanood ko nga yun, and there's a lot ng mga sinabi si Supermac, no, na very damaging sa reputasyon din, siyempre, Beyonce, no? Regardless, chismis man yan, no? Regardless na lasing man yan, or nakainom, di ba? Kasi pwede nila sabihin na kasi nakainom yan, kaya hindi ang sinasabi niya na ay paniniwalaan. No, that's the problem with it. No, nakainom siya pero hindi siya lasing. So, most of it, alam niya kung nung sinabi niya yan. Ang problema lang kasi lumakas yung loob niya para ikwento yung mga bagay na iniisip niyang alam niya. Di ba? And one of those na nag-register sa akin is pihikan or hindi, kumbaga hindi madaling umibig or ma-inlove itong si Edu. Di ba? Dahil pihikan nga daw siya. So, on that point pa lang, di ba? Masyado ng parang ano to, parang si Beyonce lang ang umasa dahil according to Beyonce, na-inlove talaga siya kay Edu. Di ba? So regardless, those are true. Di ba? Para magbitaw si Supermac ng mga ganung salita, especially pinsan niya, no? Itong mga to, eh, syempre, di ba? Makakapagpainit ng ulo ng mga tao makakarinig yun. And another one is yung pagsasabi niya na itong si Beyonce, may hilig sa mga party-party, sa mga skuhan, di ba? So, bakit nga wala? Di ba? Alam ko may na-reactionan si Supermac, si July Paunil, but
itong mga narinig pa natin na to, parang I'm not too sure, no? Kasi hindi naman magsasalita si Dr. Lab na bakit hindi ni-reactionan yung mga nasabi na yan. No? Marami pa, bukod, those are sample of what I heard na natandaan ko. So may mga minention pa rin dito si Dr. Lab na hindi raw ni-reactionan itong si July 4. At bakit puro lab team? Na yun lang yung nire-reactionan niya. So, ako rin napa-question din naman. No? Yeah, sabihin na natin na, well, siguro nga, because he is a supporter of Matubang, no, Kalinga. So, maybe, I'm not too sure, no, sir? Ito po yung opinion ko lang, na maybe, he's trying to protect, di ba, the image of those people, no? And correct me if I'm wrong, Sir Julaya. Kasi obviously sa mga content mo, you're siding, no, dito sa mga Matubang, no? And tulad ng sinasabi ko, sir, opinion ko po to. So why not include those sensitive issue? Yes, it's a sensitive issue. Maybe you can say it kasi nga sensitive, wala kang proper documentation or pruweba, di ba? Para patunayan yung mga sasabihin mo. But you've been in this community for how many years na, di ba? Kumbaga, at least your own opinion. Opinion can be wrong or can be correct, di ba? Opinion nga yan eh. Di ba? Yun yung saloobin mo, hindi mo naman sinasabing tama yun eh. Di ba? So, yung mga tao, nag-i-expect din to hear something from you doon sa mga sinabi ni Superman. So, regardless yan is still sang-ayon sa side nila, at least you said something. No, alam naman natin na marami pa rin hindi maniniwala sa iyo. Pero syempre, katulad yan, for you, na-awardan ka ata no? Base sa kwento ni ni Dr. Lab. So, kumbaga, your credibility na maiintindihan ka at mauunawaan ka ng mga pwedeng makaparinig sa iyo is nandoon. No? You have the integrity and the credibility. Kaya maraming nanonood sa iyo, maraming nakasupport sa iyo, sir. No? So, yung mga ganitong issue, magiging questionable po rin yan kahit doon sa mga sumusuporta sa iyo. Bakit hindi ka nag-comment? No? It doesn't mean nung nag-comment ka, tama yun. Diba? It doesn't mean nung comment ka, pinalaki mo palalo yung issue. Para po sa akin, hindi. No? Someone expected or maaring may mga nag-expect sa'yo to say something. Maybe it's that, maybe yung napanood ko na reaction mo, yun na siguro yung sa'yo. No? Kasi may nasilip ako nung nag-live itong si Sir July na mayroon siyang ni-reaction at mayroon siyang ni-skip. Dahil for him, it's a sensitive issue to discuss. No? Well, I respect that. I respect. But of course, yan, katulad nito na napapatanong si Dr. Lab. Di ba? Since hindi naman siya part na ng Kalingap, pwede mo siyang reactionan, di ba? Or maybe you're not just giving him the privilege, no? The chance na mas mapag-usapan siya, no? So those are some of the reason, no, na aking naiisip ngayon na maaaring yun yung mga pwede mong maging dahilan. But of course, hindi pa rin pumalis katulad niya ako question. No, it's either you ignore this or sagutin mo. But in any choices na mapipili nyo, it's still the same. It will remain a questions for everyone. Lalo na yung mga siyempre, katulad ng sinasabi ko sa July, you have a good reputation sa community ng Kalingap. No? But, yung minsan na hindi mo pag-tackle doon sa issue, no? Especially it's against, no, sa Kalingap, siyempre may question po yan. No? I know you're still trying to balance up the situation. Diba? But, hindi nga po mangyayari talaga yun. Hindi pa talaga mangyayari. Meron po talagang bagay na kung minsan kailangan mong i-admit sa sarili mo na may mali. Di po ba? Ano lang po to, Sir July, opinion ko lang po. Hindi ko po sinasabing tama ako.
Okay? May mga question si Dr. Lab. Kasi nga, kung talagang kinokontent mo siya, diba, pinagsasabihan mo siya. Tapos, wala kayong sinasabi doon sa mga nasabi ng isa. Di ba ba? So, yun lang po yung comment ko. I'm not against you, sir. No? Katulad na sinabi ko, I give few reason why. Di ba? Ayaw nyo palakihin yung issue. Ayaw nyo bigyan ng chance na mas lalo pang sumikat si Dr. Lam. Di ba? And para sa inyo, hindi siya kapatol-patol. Di ba? So, there's a lot of reason na pwede nyo sabihin. But the bottom line here, for me, is nagtataka pa rin. No? May mga magtataka pa rin dyan. Even some of your supporters. Sinasabi, pwede nyo lang sabihin na, hindi, huwag nang intindihin niya. No? Kasi gumagawa lang ng alingas-ngas yan. Pwede yung mga ganun. Or you'll be violating your rules ng Kalingap. Pero para sa akin kasi, antay na nga to. Diba? So, pwede kayong mag-content na sa kanya. As far as I know. No? Si Beyonce lang yung iniiwasan nyo dahil Kalingap pa rin siya hanggang ngayon. Pero yung mga katulad nila, Dr. Lab, Renze, at the rest ng mga malis, no? I know you can comment on it. No? Pero mas pinipili nga ninyo na wag mag-comment to stop the issue. Di ba? Pero katulad nyo. So, kumbaga, sa hindi ninyo pagsasalita, mayroong tuloy lalong pumapanig. No? May mas lalong dumadami yung naniniwala sa mga katulad nila. Analyzation ko lang po yan. Na, oo nga, siguro tama. The speculations, no, nandoon po yan. And even, totoo naman na even pag sumagot kayo, the speculation is still there. Pero at least, narinig yung both side, ika. Di ba? So, yun lang po yung gusto kong linawin dito, ha? Hindi po ako para manira sa kahit kanino. No? So, I hope, no, kahit pasarin, or hindi naman pasarin, no? Kahit konti, no? May sabihin si Sir July on this matter. Not to blow the issue further. No, hindi po. Siyempre, may mga ganong tanong. Okay? Pwede rin yan naman sabihin na bibigyan nyo lang ng ano yan, ng views. No? Pwedeng ganun eh. But for me, it's better to at least say something para lang po malinawan. And well, of course, pwede rin naman hindi malinawan. Diba? Maging mas magulo pa yung sitwasyon. But in any case, diba, there's still a questions. And when you answer it, there's another question that will arise. Totoo po yan. Pero isipin po natin, sa mga ganitong bagay, maaaring magiging advantage ito ng mga taong magtatanong. Because you did not answer the question, which means there's a truth on that. Kaya hindi kayo sumagot. Okay? Pero hindi ko rin po sinasabi na ang pagsagot, katapusan na nung questions. Dahil pwedeng another question will arise from that question, answer. So, komplikado, pero kumbaga, let the audience decide. Ganun pa rin po yung bottom line. Viewers, supporters pa rin po. Who's telling the truth? Okay? So, yun lang po. Yung gusto kong share sa content na to. And always po, matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihan fake news. And issue lang po tayo. Walang personal. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.